i-vlog ko naman ngayon, no, kasi tapos na po akong mag-alaga ng baby at natulog na. So, i-vlog ko ngayon yung gawin ko na naman ng pagpaplansya. Ito guys, mamamalansya po ako kasi tulog na po yung baby ko. Ganito yun. Ganyan talaga yung buhay dito guys. Ganyan. Pag matulog yung bata, dapat tapusin mo na lahat ng gawain mo para makapag-rest ka ng konti. Ito guys, magsa-start na akong magpa-plancha guys ha, pero medyo konti lang naman ang paplansyahin ko ngayon kasi natapos na kahapon. Marami akong pinaplansya kahapon, sobrang dami guys. Kaya ko tinapos, baka bukas or sa makalawa aalis naman kami ng amo ko, pupunta naman doon sa mama niya, kaya doon na naman ako magtatrabaho guys. Ganyan po yung buhay dito, tinitiis lang yun guys para sa pamilya. Ito guys, mag-start na po ako mamamalansya para matapos at makapagpahinga naman konti. Maaga ko nang paplansyahin yung plancha ko para mamaya pag nakapagpahinga ako at gising naman ang baby, so wala na po akong, tapos na po yung plansahin ko. So nakafocus na lang din po ako doon sa baby. Sige, kukunin ko muna yung nilalaban ko guys ha. Ito po guys, so medyo konti lang ngayon kasi naubos ko kahapon. So start po ako. Kahit sobrang pagod ka na guys, no choice, tiisin. Dahil nandito ka na sa ibang bansa, kaya tiisin mo na lahat ng pagod, lalo na yung homesick. Kaya pag nandito ka guys, labanan mo yun. Kasi pag yun na hindi mo labanan, ako, mapapauwi ka ng wala sa oras sa Pilipinas. Okay guys, nag-start na ako. Ito, i-open ko siya guys. So, may na siya, lalagyan ko siya ng tubig para hindi po masunog yung yung mga damit, no? Ito po yung tubig at ilagay ko po dito para hindi po masunog. Yan guys, puno na siya. Ito, i-plancha ko po siya. So, ilagay ko siya para medyo mabilis kasi ako magplancha guys. Kasi yung mga amo ko naman guys, hindi naman po sila maarte. Kahit na may konting gusot naman, hindi naman po ni-check ng amo ko na may konting gusot po yung pinaplancha ko. Kaya sobrang bait po yung mga amo ko guys. Wala silang pakialam sa trabaho ko guys. Basta nagtatrabaho ako na sa tama. Kaya guys, hirap kitain yung piso sa Pilipinas dito guys. Madali ko lang siya para madali po akong matapos. Ganyan ko lang siya. Nasanay na kasi ako patalikod guys, kaya gusto ko sanang humarap makaharap dito sa sa vlog ko. So wait, titingnan ko guys akong okay ba siya. Harap ko dito. Yan guys, okay naman pala siya. Yan. Kaso medyo mahina lang po yung boses ko guys, no? Parang hindi ako sanay. Or ilipat ko na lang yung cam ko papunta dito. Para kahit nakatalikod po ako, at least kikita po yung vlog ko. Ayan guys, kukunin ko muna. Ayan ko naman siya ilagay. Ayan.
medyo okay na siya. Diyan ko lang siya ilagay, kaso ano. Ayan, okay na siya guys. Ayan. Kasi hindi po ako sanay na, nasanay na kasi ako sa ganito. Ang hirap talaga dito. Bibihira lang magpapahinga. Dahil lagi mong iniisip na matatapos mo agad yung ano mo, ginagawa mo. Mabilis lang naman ako magano. Ganyan po siya. Yung plancha naman, medyo okay naman siya guys, kaya medyo mabilis po yung ano ko. Yan po. Kasi kahapon sobrang dami talaga, kaya binigas, tinapos ko lahat kahapon. Kaya ngayon, konti na lang ang ano ko. Medyo konti siya guys, tinatambakan ko ng konti. Ganito po buhay namin dito. Akala ng iba pag nandito na sa abroad, sobrang sarap ng buhay. Hindi po, masarap ang buhay dito. Initiis namin yung lahat ng trabaho dito. Tapos mamaya naman guys, pagkatapos kong magplancha at hindi pagising si baby, makapag-rest, then nagpapakargo ako sa family ko sa Pilipinas guys. Maagang pamasko ko sa kanila, kaya ano ko siya, ibabalot ko na lang siya. Ganito po ako kabinsi. Kasi hindi naman tine-check ng mga amo ko. Kasi yung mga amo ko, wala namang pakialam. Ang lalaki ng mga damit dito guys. Kaya minsan sobrang sumasakit yung likod ko. At yung kamay ko pag nababasa siya, pagkatapos kong magplansya, tas nababasa siya guys. Parang ano siya, sumasakit siya. Kaya ang ginagawa ko, pagkatapos nito, gagamit po ako ng gloves para hindi po siya anuhan ng tubig yung kamay ko. Kasi minsan guys, pag gabi, sobrang sakit yung kamay ko. Araw-araw, magpaplansya, maglalaba. So, halain nyo yun guys, 2 years na ganun ang ginagawa mo. Isusunod ko naman yung damit ng amo kong pang army guys, kasi araw-araw niya yung ginagamit. Kasi dito sa ibang bansa guys, yung mga lalaki nila dito, lahat talaga ng mga lalaki nila dito ay nagtitraining sila. Hindi gaya sa atin dyan sa Pilipinas, kung kailan magtitraining sila na nakapasok na talaga sila sa army. At saka hindi pinipilit po sa atin dyan sa Pilipinas na mag-a-army, di ba? Depende po sa mga lalaki dyan kung gusto nila maging isang army. So dito guys, lahat ng lalaki dito kailangan naka-training sila ng army. Dito po sa ibang bansa.
guys, naisipan ko mag-vlog yung daily routine ko dito para makita ko ng lahat at pamilya ko na ganito pala yung ginagawa ko dito sa ibang bansa. Ganito pala yung trabaho, hindi po madali. Hindi po madali kumita ng piso na para ipadala sa Pilipinas. Itong damit ng amo ko na malalaki, ginagamit niya kasi ito guys pagdating niya ng trabaho, yung pagdating niya pang training, tapos pagdating niya, ito talaga yung lagi niyang ginagamit, yung kunduran niya na mahaba, kasi lumalabas na yan guys pagdating niya ng trabaho. Pawis, lungkot at luha po ang pinuhunan namin dito sa ibang bansa. At sobrang saya namin guys pag nakuha na namin yung sahod namin tas ipapadala na sa Pilipinas. Kasi nakakatulong na kami sa pangangailangan ng pamilya namin. Guys, bakit ko po laging sinusuot ko po tong mask na to? Kasi minsan guys, pag may nag-o-order, so mabilis lang. Hindi na ako pumunta doon sa kwarto at kukuha ng mask ko. So ganito ko na lang siya. Pag may order, so susuotin ko na lang siya. Tapos na siya guys. So, isunod ko naman yung uniform ng amo ko. Ayan. So, isunod ko naman itong uniform ng amo ko. Isunod ko siya guys. Ito na lang po ang tatapusin ko. Makapagpahinga na. Guys, yung kapatid ko, gusto niya daw magpunta dito, mag-a-abroad. So, tinanong ko siya guys, pag handa ka at kaya mo lahat ng trabaho at pagsubok, why not na hindi ka pupunta dito? Basta paghandaan mo lang yung sarili mo. Dahil dito sa ibang bansa, walang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo. Yun po ang sinabi ko po sa kapatid ko. Kasi gusto niya po mag-ibang bansa.
So, kung kaya mo na pumunta dito at kaya mo lahat ng trabaho, okay, tutulungan kita. Sabi ko ganun guys sa kapatid ko. So, tapos na siya guys. Yung jacket na lang. So, makapagpahinga na ako. Tapos na lang po ito guys. Sobrang laki guys kasi malaking tao yung amo ko. Sobrang laking tao. Matangkad. Guys. Kailangan guys, yung galaw mo dito sa ibang bansa, mabilis. Kasi, pag hindi po mabilis, matatagalan ka at hindi ka makapagpahinga. Dapat dito sa ibang bansa, bilisan mo yung galaw mo para kahit papano nakapagpapahinga ka. Lalo na po dito sa Middle East. So, ito na guys. Tapos na. Makapagpahinga na ako. Nilagay ko naman siya sa hangin. Tapos na. So guys, thanks. Tapos na. Makapagpahinga na po ako. Makatulog kahit konti lang. And pag hindi po yung gising yung baby, so magpapak na naman ako ng cargo ko na isend ko po sa family ko sa Pilipinas. So guys, hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. I-subscribe yun lang po ang YouTube channel ko. God bless po. Mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye.